Magandang morning mga botsyag. Magandang lalaki ka sa inyong lahat. As useless, another day, another motovlog. Alright. Ang pag-uusapan natin ngayon, siguro nakikita nyo naman na sa title natin, no? It's all about Yamaha X-Max 300. Alright. Bakit Yamaha X-Max? Kasi yun yung motor natin. Okay. It's a simple review lang tayo. And also, lahat ng sasabihin ko tungkol dito sa motor natin or sa Yamaha X-Max 300 is based on my opinion, para sa akin lamang. Okay. Maaari kasing iba-iba tayo ng opinion sa mga nakagamit na. Maaaring mag-agree kayo sa opinion ko, maaaring hindi. So, para sa akin lamang ito, no? Based on my own opinion. Okay. Alright. So, paano nga ba natin ito i-review? Siguro, divide lang natin sa dalawa, no? Para madali lang, simple review lang tayo. So, yun nga, since nakalagay na nga sa title, pros and cons, or yung mga gusto natin, pros, and yung mga ayaw natin, cons, sa ating Yamaha X-Max 300. Alright. So, simulan natin sa sa pros or yung mga gusto natin sa motor na to, no? Okay. Number one. May sariling sound effects ang pucha. So yun nga, ang unang gusto natin sa motor na to, no, is yung mga safety features niya, no? Ano nga ba yun? Isa sa safety features niya is disc brake na nga ito, no? Harap at likod, disc brake na siya. So, kailangan talagang naka-disc brake na siya. Malalaki yung disc niya kasi may power na eh. May power na yung motor. Mabigat na, may power pa. Bukod sa mabigat din ako, mabigat na yung motor. So yun, kaya kailangan niya ng matinding stopping power. Alright. Sample, oop. Oh, diba? Isa pa, oop. Oh. Gulo mo. So yun. Another is ABS. Alright. Ano nga ba yung ABS? Hindi ito abs, ha? Kasi wala akong abs. Buti pa yung motor may abs. Sana all. So, kidding aside, ang ABS is yung anti-lock braking system. Yon, ang sosyal. Usually kasi before, ang mga may ABS lang is yung mga big bikes. I'm not really sure, pero yun ang pagkakaalala ko, no? Ngayon, kahit mga small scooters like NMAX, Aerox, etc., may mga ABS na siya. So, ano nga ba ibig sabihin nun? From the word itself, kapag nag-brake ka, hindi maglalak yung brake mo. Okay. Parang for example, pag nag-brake ka ng bigla, maglalak yung brake, hindi na iikot yung gulong mo, dudulas ka na kagad. Wow. Semplang agad, aksidente ng kakalabasan. Okay. Delikado. Usually, pag nag-block yung brakes nyo, either sa likod or sa harap, hindi na iikot yung gulong, dudulas ka na. So, malaking tulong siya as a safety feature ng isang motor, no? It's alright. So, another feature is yung tinatawag natin TCS or Traction Control System. Okay. Alright. So, itong Yamaha X-Max 300 natin, no? Meron siyang tinatawag na TCS, Traction Control System. Okay. So ano nga ba ibig sabihin ng Traction Control System, no? Ayon sa aking pagsasaliksik, no? Pagsasaliksik talaga, ginugid lang naman. Ang traction control is usually kinokontrol niya yung yung power na binibigay sa rear wheel natin, no? Kinokontrol niya yon, power na binibigay sa rear wheel. Okay. Basically controlling the speed and power sa ating rear wheel. Yung ikot niya, kinokontrol. So, another reason, since may TCS ka, another reason para hindi ka mag-drift or dumulas. Okay. Alright. Kaya kapag itong X-Max natin, no, kapag naka center stand, wag nyong igagas kasi
Maglolo yung traction control nyo kapag ginas niya. Okay. Or kapag naka-muffler kayo, no? Or naka-pipe kayo, tapos naka-center stand, gusto nyong marinig, igagas nyo ng igagas. Brum 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 brum, ganon. Siyempre iikot siya, hindi nakalapag sa kalsada yung rear wheel mo. Maglolo ko yung traction control niyan. Okay. Iilaw sa instrument panel mo yon. Alright, so kapag nagloko yan, dadalin mo ngayon sa kasa yan, or I'm not sure, no? Alright. So another feature is yung side stand shut off. So hindi lang naman to common sa sa X-Max, meron din yan sa NMAX, Mio, or yung mga bagong scooter na ngayon, no? Halos majority meron ng side stand shut off. Okay. Ang kinaganda niyan, pag nag side stand ka, mamatay na kagad yung makina. So iwas aksidente na bawa may humawak sa motor mo habang nakahinto ka, biglang naikot yung gas, bigla kang arangkada, hindi na mangyayari yon kung naka-side stand ka, kasi pinatay niya na yung makina, no? Alright. So yun ang mga safety features natin, no? Okay. Another pros is power na binibigay ng ating Yamaha X-Max 300. Since 300cc na nga siya, no? Of course, mas may power. Siyempre, hindi naman katulad ng big bike, no? Huwag niyong hanapin yung power ng big bike, iba yon. Since 300cc nga lang, so yan, may power siya, hindi ka mabibitin. Lalo na kung may long rides kayo, mag-overtake ka, mabilis overtake, hindi ka mabibitin. Sasarapan ka pa sa biyahe. Okay. Alright. So another pros, no, gusto natin dito sa ating Yamaha X-Max 300 is yung riding comfort. Wow. Riding comfort. So syempre, since maxi scooter nga siya, or scooter siya, no? Okay. Ang positioning ng upo mo is hindi katulad ng mga big bikes na nakasubsob. So chill lang, naka ka lang, parang nakaupo ka lang sa isang upuan, no? Lalo na malapad yung upuan niya, hindi masakit sa likod tsaka sa puwet. Okay. So yan ang kinaganda ng upuan nito, or yung riding comfort nito, no? Lalo na kung may OBR ka, yun, nakaya pa sa'yo, yun. Ang saya ng riding comfort. Okay. Alright. So another one is fuel consumption. Well, hindi naman siya kasing tipid talaga ng mga small bikes or yung small scooters na umaabot ng 45 kilometers per liter. Okay. Pero okay na rin para sa isang 300cc or isang maxi scooter na katulad nito, no? Na maxi scooter na napakabigat. Okay. Tsaka with 300cc engine, ang fuel consumption niya is hindi naman din kasing lakas ng katulad ng T-Max or yung ibang 400cc and up, no? So for city driving, based on my experience, no, with traffic, actually puro traffic nga, no, dahil Las Piñas ako, pasok ako ng Bikutan, lahat yung traffic. So fuel consumption ko is pumapatak lang ng 26 to 28 kilometers per liter. So not bad for Yamaha X-Max 300 kasi syempre matipid-tipid pa rin ng konti, no? Well, syempre mas matipid yung mga scooter na maliliit, pero for this type of maxi scooter, okay na rin yun. That's for city driving. And kapag long rides naman, based on my experience din, nung nag-ride kami papuntang New Highest Point hanggang Sagada, etc., pumatak ako ng 33 kilometers to 35 kilometers per liter. So really not bad pagdating sa long ride, no? Matipid-tipid na yon. Unlike syempre, ang laking difference na yon kung sa compare mo sa kotse, no? Okay. Syempre tipid na nun. Alright, so isa yan sa mga gusto natin dito. Hindi ganun kagastos sa gasolina. Alright.
So, another one, since nasa gasolina na rin tayo, no? Ano yung fuel tank capacity nito? Alright, isa sa gusto natin is yung fuel tank capacity. So, 13 liters ang full tank nito. So, malaki compare mo sa mga maliliit na scooter. Syempre, nagba-vary talaga sa kung ano yung laki ng scooter mo, no? Alangan naman 300cc ka eh, 6 liters pa rin ng tangke mo. So, yun, gusto natin yung fuel tank capacity niya. Madalas sa long ride, makakasama nating NMAX, no? Kapag ubos na sila, sa'yo kalahati pa lang. Okay. Madalas gano'n nangyayari, no? Alright, so ano pa nga ba ang ibang pros natin? Another pros, no? Isa sa may pagmamalaki ko sa ating Yamaha X-Max 300 is yung U-box space or yung underseat space ng motor na to, no? So ang laki ng ano niya, ng space niya, no? Pag binuksan mo tong U-box natin or yung underseat space, okay, or yung U-box niya, dalawang helmet ang kasya. Although hindi ko pa na-try, no? Pero based sa advertisement ng Yamaha X-Max 300, dalawang helmet ang kasya. I'm not sure kung full face ba yon or half face, no? Pero aside from that, based on my experience, no, since stock seat pa rin tayo, yon, magkakasya yung dalawang helmet. Pero okay, ang alam ko, kapag nagpalit ka na ng mga aftermarket, katulad ng mga flat seat, ganyan, hindi na yata magkakasya ang helmet. Kasi yung ilalim ng pinakaupuan niya, may curve yun eh, na hugis pang helmet, okay, eh. Kaya nagkakasya kapag stock seats ka. Ayun, isa yun sa pros. Pabor na pabor sa long rides. Eddie, wow. Alright, ano pa ba ang pros natin dyan? So, another pros is yung nagustuhan ko dito is yung mga switches niya. Itong mga switches na to, ayan, okay, tsaka to, ayan, kumpleto na siya. Kasi sa mga ibang scooter like NMAX or sabihin na natin yung NMAX version 1, kasi version 2 halos kumpleto na rin talaga eh. Okay. Yung version 1 marami pang kulang. Hindi pa siya keyless katulad nito, walang hazard, kill switch, walang mga ganon, walang passing. Ayan, yun yung mga kulang. Ito kumpleto na, may passing, may switch para sa instrument panel, nandito siya sa switch na to. Okay. May hazard, may kill switch, tapos keyless, pindutan ng seat, tsaka lead. Ayan, kompleto siya. So, isa yun sa nagustuhan natin dito sa motor natin, no? Alright. Another pros is yung instrument panel natin, no? So, sa instrument panel, kompleto siya ng features. Alright. So, makikita mo yung speed mo or yung kilometers per hour, tsaka yung may RPM na rin siya, tapos sa gitna yung digital panel niya, no? okay. So, papunta tayo kila Jay Braceros, no? Tropa nating matinik. Dito tayo sa Imus. Hindi ako makatawid. Ayaw magbigay, mahinayupak. Alright. So, isa pa sa pros or sa gusto natin dito, no, is yung shock absorbers niya. Hindi katulad ng NMAX version 1, hindi ko pa na-experience yung version 2 eh. So sa version 1, kasi dati kong motor yung NMAX na yan, no, okay, ang tagtag. Pero dito sa Yamaha X-Max natin, no, ano to, kahit solo ka, hindi naman siya ganun katagtag, sakto lang. Tapos may adjustment siya. Ngayon, kapag pwede mo siyang i-adjust sa ilalim, no, makikita nyo naman dyan, pwede nyo siyang i-adjust kung ano yung gusto nyong adjustment. Tapos kapag may OBR ka naman or may angkas ka, no, malambot pa rin, mas malambot siya. So, pero hindi naman siya sumasagad. I remember nung naka-NMAX pa ako, maraming bumibili ng ng shock absorber ng X-Max, tapos kinakabit nila sa NMAX nila, no. okay. Yan. Alright. So, another pros or maybe positive or negative din to sa
sa ating Yamaha X-Max, no. Hinuli ko na rin. Ito yung ano, tinatawag nating weight, hindi W-A-I-T, weight. Tinatawag nating bigat, no. Since mabigat nga or malaki nga tong Yamaha X-Max natin, no. Okay. Yung stability niya is maganda. Hindi ka basta-basta idudulas basta-basta, isisemplang basta-basta. May stability siya, no. Okay. Maganda yung magiging control. Alright. So, yun yung positive. Ang negative lang naman is kapag mag-isa ka lang tapos nasa pataas ka, iusod mo ang bigat. Okay. Sobrang bigat. Tsaka kapag patumba ka na, mahirap iangat mag-isa. Naranasan ko na yan. Hoy! Doon naman tayo sa ano, no, sa cons or mga hindi natin gusto dito sa Yamaha X-Max 300, no. Una, ang unang ayaw natin dito, maaaring positive or negative sa iba, no. Hindi siya expressway legal. Of course, kasi ang rule natin sa expressway is 400cc and up. Okay. Sana magbago yun or i-review nila, no. Kasi katulad ng X-Max, medyo mabigat na, tsaka may speed na rin naman, may power na rin naman, kayang-kayang mag-expressway. Sana ma-review ng TRB yun, or hindi ko lang alam kung sino pang dapat mag-review nun, no. Kasi base sa akin pagsasaliksik, pag-google lang naman, no, parang isa tayo sa bansa na mataas ang displacement pagdating sa expressway. Kasi parang sa nakita ko sa aking pagse-search, no, majority ng bansa 50cc and up ang expressway nila. It's either freeway or may toll fee or may toll gate, tollway. So ayan. Alright, correct me if I'm wrong, no. Yun yung base lang sa aking pagsi-search, no. Parang sa Japan naman yata 125cc and up ang rules nila, no? Yun lang naman ang basis ko si Google. So sana ma-review siya. Okay, nga pala, by the way, itong pagre-review natin, maybe it's too late for others na nakagamit na ng X-Max, or maybe it's not too late para sa mga bibili pa lang ng X-Max. Alright. Alright, so another cons or another ayaw natin dito sa Yamaha X-Max 300 is ang headlight. Alright, so ang headlight, kapag stock headlight, ang hinaan niya, no, lalo na kung may long rides ka tapos gabi ang alis nyo, mahina siya. Although nakikita ka naman ng ano, may nakikita ka pa rin naman, pero nahihinaan ako I don't know, for me mahina siya, no? Based on my experience naman yon. So ang stock niya talaga mahina. Kaya nagpalagay ako ng LED lights, no, auxiliary or extra, para kapag gabi may long ride, kitang-kita natin yung kalsada. Mahirap na kung mahina ang headlight mo tapos biglang may bumulagang ano sa'yo, lubak, di ba, may masiraan ka pa or mabingkong yung mags mo, problema pa sa rides, no. Alright, so yun lang naman. Alright, so another cons, another ayaw natin dito is yung instrument panel gauge, no. Yan yung harap. So hindi naman totally sa ayaw, pero ang ayaw ko lang dito is yung kapag malubak, parang napakaalog niya. Hindi ko lang alam, no, hindi ko lang alam kung ako lang ba nakakaranas nun. So comment down below, no, mga bochog, kung nararanasan din ba ng ibang X-Max owners yung ganong alog, no, etong harapang panel na to, or kung meron kayong idea para hindi siya maging maalog, no, sana maka-comment kayo. Comment down below. Alright, so yun. Alright, so another cons, or maybe hindi naman to negative sa iba, no,
Hindi naman siguro para sa lahat to, no? Hindi siguro para sa lahat ng X-Max owners na may OBR, no? Kung meron kang OBR, tapos ang OBR mo is medyo hindi pinagkalooban ng height, no? Shoutout sa girlfriend ko. Kapag umangkas siya, syempre malapad nga tong upuan nito, no? Tapos since malapad nga yung upuan, nakabuka ka. Plus kung may top box ka, no? Pag sumandal siya, halos parang hindi na maabot yung yung tapakan ng paa ng OBR. So sa matatangkad, syempre abot yan. Pero sa mga hindi pinagkalooban, no? Hindi pinagkalooban ng height, negative. Abot naman konti, pero syempre mahirap, baka nakakangalay. Hindi ko lang alam kung anong pakiramdam, no? Wow. So yun, maaaring sa iba hindi naman siya cons, pero sinama ko na rin, no? Alright. Another cons or ayaw natin is yung seat height, okay? So yung height ng motor kapag nakaupo ka, no? Or yung height niya, kung abot mo ba kapag halimbawa nakahinto ka sa traffic, abot mo ba yung kalsada? Nakakatapak ka ba or nakalapat ba yung paa mo sa kalsada? Ako kasi nakatingkayad ako dahil nga yung upuan niya malapad, tapos mataas-taas siya ng konti compare mo sa NMAX. Okay? So yun, ang height ko nga pala is 5'9", so nakatingkayad ako sa X-Max top height. Okay? Tingkayad pa ako nun, pero lapat naman siya kung isang paa lang itatapak mo. Alright. So may mga technique naman yata yung iba, no? Meron na bibiling mga upuan na medyo flat or mababa ng konti, mga aftermarket, or kung medyo budget meal naman is pwede mong patabasan para medyo bumababa ng konti, no? So yun naman yung ginagawa ng iba. Hindi ko pa natetesting yun kasi okay naman ako dito sa stock. Okay naman yung abot ko sa kalsada kahit tingkayad, nakokontrol ko naman yung motor. So okay naman siya. Alright. So, isa pang ayaw natin dito is yung center stand. So sa center stand, hindi naman sa totaling ayaw, maaring okay lang sa iba, no? Sa akin, kinakabahan kasi ako bumengking-bengking. Kinakabahan akong ihiga kapag sa kurbada, no? Kasi nangyari sa akin nung papunta kami ng Sagada or New Highest Point pa lang yata yun, no? Nung bumengking ako, wow, banking. Nung bumengking ako, tumama yung center stand. So napakadelikado nun. Baka sumemplang or maaksidente. Mahirap yung ganon. So normal lang ako kapag kumukurbada. Konting-konting higa lang para hindi sumayad, no? Nakakaba siya eh. Muntik na kami sumemplang. Ang bilis ko pa naman nun sa kurbada. May angkas pa naman ako nun. So buti na lang nakontrol pa natin. Kasi yan ang kinagandahan ng bigat ng X-Max eh. So nakontrol pa. Siguro kung magaan-gaan ng motor eh, baka pumitik na agad yun, no? Baka pumitik na agad yung motor kung magaan-gaan. Buti na lang mabigat yung X-Max kaya hindi pumitik. Alright. Kung may mga idea kayo para hindi sumayad ang center stand, bukod sa tatanggalin yung center stand, syempre dapat nandun pa rin. Kung may mga life hack kayo dyan or pinagbabawal na technique para hindi sumayad, no? Comment nyo naman dito para malaman natin, no? Alright. Okay, another cons ulit is yung presyo. Ang presyo ng ng Yamaha X-Max 300, maaring okay lang din naman sa iba, no? Hindi siya cons, saktuhan lang, no? Or kayang-kaya naman ng iba. Maaring negative din naman sa iba. So ang SRP niya is 249,000. Alright, tapos ang pyesa niya isaktuhan lang din, hindi ganun kamahal, hindi ganun kamura. May mga pyesa siyang mura, or minsan siguro since medyo may presyo na yung motor ng konti, no? Kaya siguro ibang pyesa mahal, no? Correct me if I'm wrong, no? Pero overall, pagdating sa mga pyesa, okay lang naman sa akin kasi hindi pa siya ganun kamahal talaga. So, kayang-kaya pa ng bulsa. Alright.
Isa pang cons nito, no? Maybe cons talaga siya or hindi rin naman siya cons sa iba, no? Pero sinama ko na rin. Ang pinakasusi nito, di ba keyless nga siya. So, meron siyang susi, parang may proximity yata yon, tapos pindutan. Isang peraso lang yon pag bumili ka ng motor na to. Isang peraso lang ang binibigay nila. So, yun ang pinaka-negative sa akin. O, paano kung mawala yun? Wala kang spare. So, ang ginagawa ng iba, no? Merong nabibiling spare key na ipoprogram mo na lang siya dito sa motor. Yamaha, original Yamaha rin naman yung spare key na yun, no? Maraming nabibili. Meron din naman sa kasa. Alright, meron din naman sa kasa niyan. Meron din sa online. Ipoprogram na lang siya dito sa motor mo, no? So yun, isa sa negative for me. Alright, ano pa nga ba ang iba pang cons? Alright, another cons ng Yamaha X-Max 300, or maybe negative din sa ibang motor, no? Siyempre, given naman na yun, ng busina natin, para siyang busina ng ano, hindi ko alam, malakas pa yata busina ng electric bike eh. Pero mahina ang busina, lalo ng stock na busina. Well, ganoon din naman sa mga kotse, no? Kaya karamihan sa mga nagmo-motor, nagpapalit ng aftermarket, no? Katulad ng busina ko, paparinig ko sa inyo. Alright. Yun, nagpalit ako ng busina aftermarket kasi napakahina. Laki ng motor na to, tapos supot yung busina, no? Parang hindi ka papansinin sa kalsada. So yun lang ang mga nasa listahan ko, no? Kung meron kayong maidadagdag na hindi ko nasabi sa mga pros and cons natin dito sa Yamaha X-Max, i-comment nyo lang dyan sa baba, no? Comment. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like, alright? At lalong-lalo na, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, alright? And hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Alright, mga botchog. Okay. So shoutout nga pala sa lahat ng aking tropa. Mabuhay kayo. Alright. Alright. So bago natin tapusin, overall na paggamit ko dito sa ating Yamaha X-Max 300, no? Enjoy naman ako gamitin. Yung mga cons na yun is yung hindi naman totaling ayaw, pero syempre hindi naman perfecto ang lahat ng klase ng motor, no? May mga negative pa rin yan, pero hindi naman ganun ka kalala or hindi naman ganun ka negative talaga. Okay. Alright. So overall, approve sa akin to. Alright. For long ride, sarap sa long ride, komportable, hindi ganun kalakas sa gas, mura ang pyesa, hindi ganun kamahal, pabor na pabor, maluwag ang compartment, maglagay ka pa ng 65 liters no top box, edi ang dami mo nang madadala sa long ride. Alright, hindi ka mabibitin sa overtake. Alright, so sana nagustuhan nyo ang aking simpleng review para sa ating Yamaha X-Max 300. Sana maging guide nyo rin ito kung plano nyong bumili, nagpaplano kayong bumili ng Yamaha X-Max 300. Maybe, yung katulad nga sabi ko nina, maybe it's too late para sa mga nakabili na, no? Okay. Maybe it's not kung nagpaplano palang bumili. Alright, so ayun lang. Maraming salamat. Botchog approve. Alright.